Ang pinakamalalim na butas na nahukay ng tao ay 12.2 kilometers lang. Sounds deep? Pero para maabot ang pinakagitna ng Earth, kailangan nating bumaba ng 6,371 kilometers. Ibig sabihin, ang pinakamalalim na nahukay natin ay parang gasgas lang sa balat ng planeta. Ngayon, paano kung hindi tayo tumigil? Ano ang mangyayari kung tuloy-tuloy tayong maghukay hanggang sa kabilang dulo ng mundo? Tara, simulan natin ang paghuhukay. Sa ilalim ng iyong mga paa ay ang crust, ang pinakamanipis ngunit pinakamatigas na layer ng Earth. Ito ang unang haharang sa sinumang magtatangkang maghukay pababa. Habang nakatayo ka sa lupa, hindi mo maiwasang magtanong, ano nga ba ang nakatago sa kailaliman nito? At dahil bilog ang mundo, siguro kahit minsan ay naisip mo na rin, bakit walang tunnel na nag-uugnay sa isang bahagi ng Earth papunta sa kabilang dulo? Kung mayroon man, baka napakadali ng pagbiyahe. Magpapahulog ka lang sa tunnel at ilang saglit lang, nasa kabilang side ka na ng mundo. Astig, di ba? Halimbawa, ang Pilipinas. Alam nyo ba na ang kabilang side ng Pilipinas ay pwedeng matagpuan sa Brazil? Isipin mo kung maghuhukay ka mula sa Manila, pwedeng sa Amazon rainforest ka na makalabas. Bakit nga ba hanggang ngayon walang tunnel na umaabot sa kabilang dulo ng mundo? Ganito, ang pinakamalalim na butas na nahukay ng tao ay ang Kola Super Deep Borehole sa Russia. Umabot lang ito ng 12.2 kilometers. Kung tutuusin, sobrang babaw pa niyan. Dahil para maabot ang outer core ng Earth, kailangan nating bumaba ng humigit kumulang 2,900 kilometers mula sa surface. At kung ang target natin ay ang pinakagitna ng planeta, aabutin ito ng mga 6,371 kilometers. Pero bakit hindi natin magawa? Simple lang. Grabe ang pressure at init sa ilalim ng lupa. Isipin mo to, habang lumalalim ka, tumitindi ang pressure. Sa 12 kilometers pa lang, halos 4,000 beses na mas mataas kaysa sa atmospheric pressure sa sea level. Parang iniipit ka ng buong mundo. At kung hindi pa yan sapat, habang lumalalim ka, ang init sa ilalim ay sobra-sobra para tunawin ng bakal. So, paano? Kakailanganin mo ng isang equipment na kayang labanan ng matinding pressure at init. Hindi lang basta matibay, kailangan din itong mag-adjust habang lumalalim. Kakailanganin mo ng isang drill rig na kayang maghukay sa matitigas na bato sa ilalim ng lupa. Sa lalim na humigit kumulang 12 kilometro, ang ordinary drill ay mabilis masisira dahil sa matinding init at stress sa ilalim. Kaya't kailangan gumamit ng mga espesyal na materyales tulad ng polycrystalline diamond compact o PDC bits, tungsten carbide bits at thermally stable diamond o TSD bits na dinisenyo para tiisin ang matinding init at abrasion. Hindi lang yan, ang mga rotary drilling rigs na gumagamit ng hydraulic systems ay importante para magbigay ng sapat na lakas sa ilalim ng matinding presyon. Kasabay nito, ang mga advanced cooling mechanisms tulad ng high-pressure fluid circulation ay kritikal para mapanatiling gumagana ang makina sa gitna ng napakataas na temperatura na maaaring umabot ng 180 degrees Celsius sa pinakamalalim na bahagi ng crust. Sa katunayan, dahil sa sobrang init at presyon sa lalim ng mantle, kahit ang pinaka-advanced na kagamitan ngayon ay hindi kakayanin. Kakailanganin ng mga revolutionary technologies na lampas pa sa ating kasalukuyang kakayahan. Kaya naman, para sa imagination, isipin mo, gamit ang isang advanced technology, magagawa mo ng hukayin ang lupa hanggang sa kabilang panig ng mundo. Humihinga ka ng malalim at sinisimulan mo ang unang step, ang butasin ng crust, ang outermost layer ng Earth. Ito ang lugar kung saan tayo nakatira, pero huwag kang magkakamali. Hindi ito madaling basagin. Ang crust ay gawa sa matitigas na bato at mineral. Sa ilalim ng karagatan, manipis ito, mga 5 kilometers lang. Pero sa lupa, lalo na sa mga bundok, umaabot ito ng hanggang 70 kilometers ang kapal. Habang bumababa ang drill mo, napapansin mo ang mga layers ng bato. Dumadaan ka sa lalim ng 4 kilometers, katumbas ng pinakamalalim na minahan sa mundo. Ang Mponeng Gold Mine sa South Africa. Mas lalo kang bumaba
12 kilometers. Nasa lalim ka na ng Kola Super Deep Borehole, ang deepest human-made hole. At kung tuloy-tuloy pa, nasa 12.3 kilometers ka na, tulad ng Sakhalin-1 o Dukto E11 well sa Russia, ang pinakamalalim na oil well na nahukay gamit ang Yastreb drilling rig. Sa katunayan, kahit sa lalim na ilang kilometro, may mga natuklasang microorganism na kayang mabuhay sa matinding init at pressure. Tinatawag silang extremophiles. Ipinapakita nito na kahit sa ilalim ng lupa, may buhay na hindi natin inaasahan. Pero dito pa lang, ramdam mo na ang pressure. Halos 4,000 beses na mas mataas kaysa sa atmospheric pressure sa sea level. Pakiramdam mo, iniipit ka ng napakalakas na puwersa. Ang init, mas mainit pa sa oven. Hindi pa ito sapat para tunawin ng bakal, pero sapat na para mag-overheat ang equipment at mabilis na masira ang drill. Buti na lang, protektado ka ng machine mo, kaya tuloy-tuloy pa rin ang paghuhukay. Makalipas ng ilang oras o baka ilang araw pa, nalalagpasan mo na ang crust. Excited ka? Pero nararamdaman mong lalong umiinit at lumalakas ang pressure. Nasa mantle ka na ngayon. Pagpasok mo sa mantle, sa lalim na humigit kumulang 35 kilometers, agad mong nararamdaman ang mga malalaking pagbabago. Ang dating solid na bato sa crust ay umiiba na, matigas pero gumagalaw, parang mabagal na dumadaloy na lava. Habang bumababa ang drill mo, unti-unting tumataas ang init at pressure at nararamdaman mo ang bigat ng bawat metro. Ang init sa upper mantle ay umaabot na sa 1,000 degrees Celsius. Sa lower mantle, 2,360 degrees Celsius, na sapat para tunawin ang kahit anong regular equipment. Buti na lang, ang machine mo ay gawa sa advanced materials na kayang tumagal sa ganitong napakainit na lugar. Kung wala yon, malulusaw ka bago ka pa makarating sa gitna. Ang mga bato sa paligid mo ay parang isang malaking kahon ng treasure ng Earth. Maraming oxygen, silicon, magnesium, at iron. Makikita mo rin dito ang mga espesyal na bato tulad ng olivine, pyroxenes, spinel, at garnet. Ang mga batong ito ay nagbibigay ideya kung gaano kainit at kalakas ang mga puwersa sa ilalim ng Earth. Sa pamamagitan nila, naiintindihan natin kung paano nabubuo at nagbabago ang loob ng ating planeta. Isipin mo, kahit matigas ang mga bato sa mantle, dahil sa sobrang init at pressure, gumagalaw pa rin sila, pero sobrang bagal, parang malapot na hani. Habang bumababa ka, ramdam mo ang epekto ng galaw na to. Yung galaw na to ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga lindol. Nabubuo ang mga bundok at sumasabog ang mga bulkan sa ibabaw ng Earth. Habang palalim ka ng palalim, iniisip mo kung hanggang saan kaya tatagal ang makina mo. Kasi dito sa mantle, kung may mali sa equipment mo, baka maging parte ka na lang ng mainit na bato sa ilalim ng Earth. Ito na, papalapit ka na sa outer core na may lalim na humigit kumulang 2,900 kilometers mula sa surface ng Earth. Mas mainit, mas matindi, at mas delikado. Sa harap mo, parang isang napakalawak na dagat ng kumukulong bakal at nickel. Hindi ito ordinaryong liquid. Ang init dito ay umaabot ng 4,500 degrees Celsius hanggang 5,500 degrees Celsius. Sapat na para tunawin ang anumang bagay na makikita mo. Ang bawat galaw ng molten metal sa outer core ay parang mabagal na alon, umiikot at gumagalaw. Itong galaw na ito ang nagdudulot ng Earth's magnetic field na nagpoprotekta sa atin mula sa solar radiation. At ang makina mo, hirap nang makipagsabayan dahil sa sobrang taas ng temperature. Sa paligid mo, ramdam ang tindi ng pressure, parang nilalatagan ng bigat ang bawat galaw mo. Walang eksaktong daan sa outer core dahil liquid ito, kaya't ang paggalaw mo rito ay parang sumasayaw ka sa ilalim ng napakatinding puwersa. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipagsapalaran, narating mo na ang pang-apat na layer, ang inner core na may lalim na humigit kumulang 5,150 kilometers mula sa surface ng Earth. Dito, may malaking pagbabago na naman dahil literal na nasa gitna ka na ng Earth. Halos kasing init ng surface ng araw. Umaabot ang temperatura dito ng 5,200 degrees Celsius at kahit ganito kainit, solid ang inner core. Bakit?
dahil sa napakalaking pressure sa inner core. Ang molten iron ay nagiging solid kahit sobrang init, parang pinipiga hanggang sa maging matigas na bakal. Ang pressure sa core ng Earth ay umaabot ng 330 hanggang 360 gigapascals o humigit kumulang 3.3 hanggang 3.6 million times na mas malakas kesa sa nararanasan natin sa surface. Parang pakiramdam mo, sinasabihan ka nitong hanggang dito ka na lang. Ang tanong ngayon, kaya mo bang bumalik? Dahil sa init, pressure at sobrang lalim, ang biyahe pabalik ay magiging mas delikado. Pero there's no turning back. Kailangan pa rin nating maghukay para marating ang kabilang parte ng planeta. Nakalagpas ka na sa inner core. Congrats! Pero teka, hindi pa tapos ang adventure. Ngayon, kailangan mo nang makabalik sa ibabaw. At dito magsisimula ang panibagong laban. Habang sinusubukan mong gumalaw palabas, nararamdaman mo agad ang kakaibang puwersa, ang gravity. Kanina, sa mismong gitna ng Earth, halos wala itong epekto dahil parehas ang hila ng magkabilang sides. Pero ngayon, habang umaangat ka, biglang lumalakas ang hatak pabalik sa gitna. Parang sinasabihan ka ng Earth na, "Hoy, bumalik ka rito." Tuloy ang journey mo pa itaas. Dumaan ka ulit sa outer core at grabe pa rin ang init. Ang kumukulong dagat ng liquid iron at nickel na dinaanan mo kanina ay parang mas matapang pa ngayon. Parang pilit kang pinipigilan ng mga alon nito, habang ang gravity ay parang invisible rope na hinihila ka paatras. Pagdating mo sa mantle, mas lalo mong nararamdaman ang pressure. Ang mga solid na bato na parang gumagalaw ng napakabagal ay umiipit sa drill mo habang ang init ang nagpapakulo sa machine mo. Kahit alam mong malapit ka ng magtagumpay, kada metro ay parang isang bago na namang challenge. Ramdam mo ang bigat ng bawat paggalaw mo, pero laban lang, makakarating ka rin. Habang papalapit ka sa crust, unti-unting bumababa ang pressure at init sa paligid mo. Pero palakas ng palakas ang hatak ng gravity pabalik sa gitna. Kaya kailangan mong mas pagbutihin ang kontrol sa pag-akyat. Sa wakas, natatanaw mo na ang liwanag, ang crust. Kumpara sa dinaanan mong core at mantle, mas manageable na ang mga kondisyon dito. At ayun na, makakabalik ka na sa surface pagkatapos ng libu-libong milya na binagtas mo sa ilalim ng Earth, sa ilalim ng napakatinding init, gravity at pressure. Pagkatapos ng napakahabang biyahe sa kailaliman ng Earth, sa wakas, narating mo na ang kabilang dulo. Pero teka, saan ka nga ba eksaktong lalabas? Kung sa Manila ka mismo nagsimula, ang pinakamalapit na city na mapupuntahan mo ay ang Conquista de Oeste sa estado ng Mato Grosso. Ang lugar na ito ay nasa loob ng Amazon Basin, kaya huwag kang magtaka kung bigla kang mapapalibutan ng mga malalaking puno o kaya naman wild animals. Kaya bilisan mo ang kilos mo, nakaligtas ka nga sa paghuhukay sa ilalim ng Earth, baka maging pagkain ka naman ng mga hayop sa gubat. Pero grabe, di ba? Mula Pilipinas hanggang Brazil, dahil sa paghuhukay mo sa ilalim ng Earth, sabihin na nating nagawa mo maghukay ng butas sa magkabilang panig ng mundo. Ano naman kaya ang mangyayari ngayon? Ako, alam mo ba kung ano talaga ang ginawa mo? Hindi ito simpleng butas sa lupa. Nagbukas ka ng direktang daanan papunta sa kailaliman ng planeta. Kung manatiling bukas ang tunnel, maaari itong daanan ng napakainit na magma at mga nakakulong na gas, mga puwersang bilyong taon nang nakakulong sa ilalim ng Earth. Kapag nagkaroon ng malinaw na daanan pataas, maaaring umakyat ang magma sa crust at magdulot ng malalakas na pagsabog ng bulkan sa mga rehiyong malapit sa tunnel. Maaari rin itong magdulot ng pagyanig sa mga kalapit na lugar habang nagbabago ang stress sa mga batong nakapaligid dito. Sa ilalim ng napakalaking pressure at init, malamang na magsara at ma-deform ang tunnel sa iba't ibang lalim nito. Sa mantle, maaaring dahan-dahang dumaloy ang bato papasok. Sa crust, maaari itong biglang mag-collapse dahil sa stress. At maaari itong magsimula ng geological chain reactions na maaaring magpatuloy sa loob ng libu-libong taon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.